Yung marka ng hayop, sigurado ako narinig nyo na yan, di ba? Parang nakakatakot pero at the same time, nakakaintriga. Well, ngayon, yan mismo ang susuriin natin base sa interpretasyong ipinapakita sa ating source material. Okay, so ano ba talaga itong kinatatakutang marka ng hayop? Ayon sa source material natin, hindi to basta-basta. Sinasabi nila na ito raw ay usapin ng buhay at kamatayan. Isang simbolo na magsasabi kung kanino ka ba talaga tapat sa pagdating ng wakas ng panahon. Pero, teka muna, sabi sa source, para maintindihan natin yung marka, kailangan nating kilalanin muna kung sino yung hayop. Parang detective work, di ba? Kailangan nating sundan yung mga clues na nasa aklat ng pahayag para matukoy kung sino siya. Alright, let's get into it. Pagkilala sa hayop, ang mga palatandaan galing mismo sa aklat ng pahayag, chapter 13. Dito inilatag ng source natin yung mga specific na identifiers para matuklasan kung sino ba talaga itong kapangyarihan na to. So, heto na, isang checklist ng mga katangian ng hayop. Mula sa dagat daw siya, pinagsama-samang anyo ng 4 na hayop, tumanggap ng kapangyarihan sa dragon at marami pang iba hanggang sa numerong 666. Sabi ng source, lahat ng to kailangang mag-match at iisa lang daw sa buong kasaysayan ang tumutugma sa lahat ng ito. At ang sagot, ayon sa source, ang hayop daw na tinutukoy ay ang papasya. Medyo mabigat yan, no? Pero tingnan natin kung paano nila pinagdugtong-dugtong yung mga clues para makarating sa conclusion na yan. Unang clue, yung kapangyarihan mula sa dragon. Ayon sa source, ang dragon ay yung paganong Roma. At sinasabi nila na ang papasiya ang tumanggap ng kapangyarihan at mismong kabisiran nito. Para patunayan yan, gumagamit sila ng mga historical quotes tulad nitong isa na nakikita nyo sa screen. Okay, next up, yung timeline. Ito medyo technical. Yung 42 buwan daw sa propesya, tatumbas yan ng 1,260 years. At ayon sa source, sakto raw yan sa panahon ng pamumuno ng papasiya mula 538 AD hanggang 1798. At sa 1798, dun daw nangyari yung sugat na nakamamatay na sinasabi. Pero, ang sabi, ngayon, unti-unti na raw itong gumagaling. Ito na, yung pinakasikat sa lahat, di ba? 666. So paano to kinuwenta? Kinuha raw ng source ang isa sa mga official na titulo ng Papa, Vicarius Filii Dei. Tapos, yung mga letra na may katumbas na Roman numeral, VICLUD. Pinagsama-sama. At ang total, guess what? Eksaktong 666. So, okay. Medyo malinaw na yung pagkakakilanlan sa hayop ayon sa source. Pero bago natin alamin yung marka niya, sabi nila, kailangan daw muna nating tingnan kung ano naman ang tanda ng Diyos. Para makita natin yung contrast, yung pinagkaiba. So ano ba yung tanda ng Diyos? Ayon sa Ezekiel, ito raw ay ang Sabath, ang ika-7 araw. Hindi lang daw to basta araw ng pahinga, kundi isang tanda ng kapangyarihan niya bilang manlilikha at tagapagligtas. At saan daw to inilalagay? Sabi sa propesya, sa noo. Pero hindi to literal na tatak ha, ang noo daw ay sumisimbolo sa isip. Ibig sabihin ang tanda ng Diyos ay nasa isip at puso ng mga tapat sa Kanya. Ito yung desisyon na sumunod. Okay, so nalaman na natin yung pagkakakilanlan ng hayop at yung tanda ng Diyos. Ngayon, ready na tayo para sa main event. Ano na nga ba talaga yung marka ng hayop ayon sa source? At dito, ang source gumamit mismo ng mga sinasabi sa mga katekism ng Simbahang Katolika. Sabi dito, mismo ang papasya raw ang umaangkin na yung pagpalit nila ng araw ng pagsamba mula Sabado ginawang Linggo, yan daw mismo ang marka o yung tanda ng kanilang kapangyarihan at otoridad. So heto na yung pinakasummary ng labanan. Sa isang tabi, tanda ng Diyos, ang Sabat, ang ika-7 araw na utos niya. Sa kabilang tabi, marka ng hayop, pagsamba sa Linggo, ang unang araw, na tanda raw ng kapangyarihan ng papasiya na baguhin ang batas. Dito raw talaga nagkakatalo. At para mas patunayan pa yan, heto pa ang isang quote. Sinasabi rito na ang simbahan ay nakataas sa Biblia at yung paglipat daw ng Sabat sa Linggo ang positibong patunay niyan. So ayon sa source, inaamin mismo na yung pagbabago ay para ipakita na mas mataas ang otoridad nila kaysa sa kasulatan. So anong ibig sabihin kapag tinanggap mo yung marka? Ulitin natin, sabi ng source, hindi to literal na microchip o tattoo mas malalim pa dyan.
Okay, may dalawang paraan daw para matanggap to. Pwedeng sa noo na ang ibig sabihin sa isipan. Ito yung buong puso mong tinatanggap at naniniwala ka na tama ang pagsamba sa linggo. O pwede namang sa kamay na kumakatawan sa gawa. Pagsinod na lang para praktikal, para sa trabaho, dahil yun ang batas, kahit sa loob-loob mo hindi ka sang-ayon. At ito guys, sobrang importante to. Ayon sa source, ilan na raw ang may marka ng hayop sa ngayon? Ang sagot nila, 0. Wala pa. Bakit kaya? Heto yung dahilan. Ang marka raw ay matatanggap lang sa oras na yung pagsamba sa linggo ay gawin ng batas. Kapag sa pilitan na, sa puntong yon, wala ng gray area. Pipili ka talaga ng panig. Doon lang magiging pinal ang desisyon mo. At yan ang iniiwang tanong sa atin ng source material na sinuri natin. Kung ang Sabath daw ang tanda ng Diyos at ang linggo naman ang marka ng hayop, sa huli, kaninong tanda ang pipiliin mo? Isang pagpili yan ng katapatan.